videos that will help you become a better person and live a fantastic life. Again, our one big powerful message is this: go back to the cross. Paki-high five nga 7 tao sa paligid mo, sabihin mo sa kanya, go back to the cross. Go back to the cross. How to resolve conflicts? Paano solusyonan ang conflicts? Go back to the cross. May kaaway ka? Merong mga hindi kayo pinagkakaintindihan, ang solusyon, go back to the cross. Merong 3 magkakaibigan, si Pau, si Vin, at si Jason. Sabi ni Pau, doon sa kanyang mga kaibigan, alam niyo yung lolo ko yung pinakamagaling. Grabe ang talent ng lolo ko. Ang talent ng lolo ko, kaya niyang uminom ng 1 litro, 1 tunggaan lang, walang hingaan. Kayang-kaya ng lolo ko yon. Sabi ni Pau. Sabi ni Vin, wala yan sa lolo ko. Yung lolo ko pinakamagaling. Yung lolo ko, grabe ang talent niya. Alam niyo, yung lolo ko ay grabe. Pag inantok yon, kahit nakatayo, makakatulog siya. Pikit lang, tulog agad, bukas na magigising. Yun ay grabe, ang galing-galing ng lolo ko. Siyang pinakamagaling, siyang pinaka-talented. Sumingit si Jason. Ikaw, lolo mo, 1 litro, inom. Ikaw, lolo mo, mapikit lang, tulog, bukas gising. Wala yan sa lolo ko. Sabi ni Jason. Yung lolo ko, ay nako, grabe ang talent niya. Napakagaling niya. Yung talent niya parang magic. Yung talent niya, kaya niyang manigarilyo habang nagsisipilyo. So, gulat sila. Pinaglolo ko mo ata kami, Hindi! Ay, nako. Yung lolo ko, pinakamagaling. Grabe ang talent niya. Kaya niyang manigarilyo habang nagsisipilyo. Ngayon, sabi ni Vin, sige nga, paano yun? Naku naman, ang dali-dali lang nun. Ang gagawin niya, alisin niya yung pustiso niya, maninigarilyo siya, sisipilyohin niya yung pustiso niya. O, di na nila sipilyo. Ako na. Minsan, kaya tayo may conflicts kasi gusto natin tayo ang pinakamagaling. Minsan, kaya tayo may conflicts kasi gusto natin tayo ang tama. Minsan, kaya tayo may conflicts kasi gusto natin tayo ang mas ina-acknowledge. Nasusundan niyo ako? Kaya tayo may conflicts. Pagpatuloy natin yung binabasa natin from St. Paul. 1 Corinthians pa rin. Sabi doon, for Jews demand signs and Greeks desire wisdom, but we proclaim Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Brother Bars, anong sinasabi ni St. Paul dito? Makinig kayo mabuti, Lahat ng wisdom na alam nyo, walang kwenta yan kapag kinumpara mo sa krus. Lahat ng alam nyong wisdom, walang-wala yan sa pagtinignan mo yung krus. Kasi po yung krus, for the Jews and the Greeks, this is a stumbling block. I want you to look at the crucifix. This is a stumbling block para sa kanila. Kasi kapag tinignan mo yung cross, it does not make sense. Tama ba? It does not make sense. Any wise man, any logical man will not say that the cross is a symbol of victory. Talaga ba? Simbolo ng victory yung cross? Dahil para sa mga Jews and Gentiles, the cross is a symbol of defeat. Bakit? Sino ba ang napapako sa cross? Yung mga taong kriminal na may karumal-dumal na krimen, yun yung mga pinapako sa krus. Victory yon? Panalo yon? Nasusundan niyo ako? Diba? So walang sense na for Christians, it is a symbol of victory. At tayo mga Kristiyano lang ang magkakaintindi kung bakit simbolo ng victory yan. Am I making sense?
So ang sinasabi ni St. Paul, bumalik ka sa cross, tignan mo ang cross, because that's the real wisdom. Ang tanong, ito kasi yung mga tanong ng mga Jews at ng mga Gentiles, paano ka mananalo kung ikaw nagpatalo? Nasusundan niyo pa ako? Paano ka mananalo dito? Nagpatalo ka nga eh. Yun ang tanong ng mga Jews at ng mga Greeks. It does not make sense. And why is it wise to go back to the cross? Kasi mapapatanong ka na, why someone so good like Jesus died for a sinner like me? It does not make sense. Walang sense. Pero para sa ating mga Kristiyano, it really does make sense. Kaya naman, kapag meron tayong mga alitan, meron tayong mga divisions, usually, we believe that we are right and the other person is wrong. Sabi nga ni Brother Lawrence kanina. Pero at the foot of the cross, all arguments, all allegiances, lahat ng kampihan, they melt away. Bakit? Kasi kapag meron kang nakaalitan, meron kang nakaaway, tapos pumunta kayo sa cross, at the foot of the cross, tinignan nyo ang cross, anong marirealize nyo? Marirealize nyo na si Lord talaga ang pinakamagaling. Hindi ikaw. So bakit kayo nag-aaway? Nasusundan nyo yun? Diba? May kalitan ka, hindi akong tama eh, hindi akong tama, punta ka dito. Tingnan mo ang cross, marirealize mo, ay hindi akong magaling. Siya ang magaling. Then you will resolve conflicts. Nasusundan nyo? Si Lord talaga ang tunay na magaling. Siya yung pinakamagaling. Kaya ito ang tanong. Kung si Lord ang pinakamagaling, bakit tayo nag-aaway-away at sinasabing ako ang tama, ikaw mali? Ako ang pinakamagaling, ikaw hindi. Nagigets nyo po yung sinasabi ko? Pakitaas ang kanang kamay, pakitapik ang nasa kanan. Sabihin mo, huwag kang magmagaling. Pakitaas ang kaliwang kamay, pakitapik ang nasa kaliwa. Sabihin mo, huwag kang magmarunong. Bakit? Kasi si Lord lang ang magaling. Si Lord lang ang marunong. Amen ba tayo dyan? Balikan ko yung pangalawang nakalimutan na yung shinare ni Brother Lawrence. Balikan natin yung nakalimutan daw natin na sinabi ni Brother Lawrence kanina. Ano uli yun? We forgotten na? O, tingnan nyo, nakalimutan nyo rin. We've forgotten the call to die on that cross. Hindi lang tayo mahal ng Diyos kahit loko-loko tayo, kahit sinful tayo, kahit unwise tayo, kahit foolish tayo. We are called to die on the cross. Because the goal of Christian, lahat tayo Kristiyano, tama? Ito ang goal natin, ha? Pakinggan nyo mabuti ito. Ay, tandaan nyo to. The goal of Christianity is to die on the cross for community. That's the goal of Christianity. Hindi para sa sarili mo, kundi para sa iba. And Paul, si St. Paul, calls out the Christian community for their proud attitude and their culture of thinking na mas magaling sila kaysa sa iba. Hindi. Again, nagpapagalingan sila. And how did St. Paul call them out? Paano kinuha ni St. Paul yung attention nila? Tanong niyo kung ano or kung paano. He reminded the Corinthians, yung mga taga-Corinth, that the cross is not about being the best. The cross is about being last. The cross is about sacrifice. Ano yung sinabi ni St. Paul? Basahin natin. Maganda tong verse na to, itong passage na to. Sabi niya dyan, for I think that God has exhibited us apostles as last. Sabihin nyo nga last. As last of all. Last daw sila, yung mga apostles ng Diyos, as those sentenced to death. Because we have become a spectacle to the world, to angels and to mortals. We are fools. Sabihin niyo fools. We are fools for the sake of Christ, but you are wise in Christ. We are weak, but you are strong. You are held in honor, but we in disrepute. To the present hour, we are hungry and thirsty. We are poorly clothed and beaten and homeless, and we grow weary from the work of our hands. When we reviled, we bless. When persecuted, we endure. When slandered, we speak kindly. We have become like the rubbish. Sabi niyo, rubbish. We have become the rubbish of the world.
Ano yung rubbish? Parang basura. The dregs of all things. To this very day, I appeal to you then. Be imitators. Sabihin niyo imitators. Be imitators of me. Now, Bars, anong sinasabi ni St. Paul dito? Ito po ipaparaphrase ko na lang siya loosely kung ano yung sinabi ni St. Paul. Ang sinabi ni St. Paul, the very leaders you are fighting for, yung nabanggit kanina, sila Apollos, sila Cephas, sila Paul, di ba? Kanina may binanggit kasi kampihan. The very leaders you are fighting over, me and Peter and Apollos, we're now in the rubbish heap with our Master Jesus. Come, follow us in the rubbish. Anong ibig sabihin yan? Nagpapagalingan kayo. Kami nga na pinag-aaway-away nyo, ang buhay namin hindi maganda. Punong-puno ng sufferings, punong-puno ng sakripisyo. Nasa rubbish kami, nasa basura kami, because the cross tells us, if you want to be great, it's always a call for sacrifice. If you want to be great, it's always a call for service. If you want to be great, it's always a call to be humble. And Christian life is not about competing, but sacrificing for one another. I love that. That is Christian life. It's not about competing. It's us sacrificing for one another. Tignan mo yung katabi mo. Willing ka bang mag-sacrifice para sa taong yan? Sino dito ang may kapatid? Taas ang kamay. Di ba kapag may nang away sa kapatid nyo, handa kang ipagtanggol siya? Di ba? Handa kang baka makipagpatayan kasi inaway yung kapatid mo eh. Tama ba ako? Naalala ko minsan nung nagkaroon ng aksidente yung kapatid ko, na napagtripan siya ng mga lasing, nung nalaman ko, grabe talaga, sumugod ako doon sa may barangay. Kasi kapatid ko yun. Nasusundan niyo ako? Pag may kapatid ka, tapos inaway yan, hindi. Pagtatanggol ko, magkamatayan tayo. Tama ba ako? Pero ito ang weird. Ito ang weird. Ano niyo akong ano? Paghatian ng pagkain sa kapatid mo, ayaw mo. Paghiraman ng damit, ayaw mo. Magka-size naman kayo. Paghatian na ng lupa, nandoon kayo sa court. Nasusundan niyo ako? Diba? Ayaw mo. Kung kapatid mo, dapat willing kang mag-sacrifice. All of us here are brothers and sisters. Magkakapatid tayo. In this community, magkakapatid tayo. Dapat willing tayo to sacrifice for one another. Dahil para kay St. Paul, he is telling us, maganda to, unity is not an option. Unity in the church, unity in the community is not an option. Unity is our mission. Team unity. Sabi niyo, unity. Wala akong ibig sabihin doon. Unity na yung tunay niyang ibig sabihin. Again, unity is not an option. Unity is our mission. And how can you die on the cross? Kasi, Bars, die ka ng die. Sacrifice paano? How can we die para sa iba? Jesus tells us in Matthew, sabi niya, ganda nito, for those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. It's all about humility, mga kapatid. Gusto niyo matapos ang away niyo? Gusto niyo matapos ang conflicts niyo sa buhay? Ikaw na ang magpakumbaba. Be the bigger person. Be the humble one. Ikaw na ang magparaya. Ikaw na ang magpaubaya. Ikaw na ang magbigay. Kasi kapag nakita ng kaaway mo yung pagbibigay mo, yung pagsasakripisyo mo, guess what? Chances are, magbibigay na rin sila. Magsasakripisyo na rin sila. Magkakaayos kayo. And magagawa nyo lang yon if you go back to the cross. And you become humble before God. Again, sacrifice. Die on the cross for others. He died, hindi para sa kanya. May goodness. Ikaw ba, magpapapako ako para sa sarili ko? No. He died for us. And sabi doon sa binasa natin, be imitators of Christ,
So we imitate Christ. We die for other people. May I invite everyone to please stand. Go back to the cross. Whenever there's conflict in your life, go back to the cross. Go back to the cross. Wala pala dito, nandun sa isang bag ko. Usually, I have this cross, palm cross, na nakuha ko sa isang feast. And from that moment, yun nga. So I got this palm cross from Feast Makati. Shout out kay Brother John Silan, the feast builder ng Feast Makati sa Salcedo. I got this cross sa Feast Makati. And from the moment na na-receive ko yung cross na to, every time na I feel down, every time na parang hindi ko alam ang gagawin ko, every time na parang napansin ko hindi ata okay to, hindi magandang sistema dito, nagkakaroon ng conflict dyan, na yung sobrang stress na ako, I always look at this palm cross. Baon ko to lagi. Kung wala sa bulsa ko, nandoon sa bag ko, yung maliit na bag ko. To remind me to go back to the cross. Go back to what God has done for us. May mga conflicts din sa buhay nyo, not just yung away, pero conflict sa schedule, conflict sa loob mo na parang nai-stress ka na. And today, Jesus is reminding us, go back to the cross. Go back to me. Go back to me. Alam nyo yung mga parts natin sa katawan natin, may mga purpose at function yan. Tama ba? Yung kilay nyo, hindi lang kilay is life yan. Hindi lang pang ano yung aesthetic. May function yan. Yung ito, yung eyelashes ninyo, yung pilik mata, may function din yan. May napanood akong video, nakalimutan ko lang ilagay. Nasa parang boat sila, speedboat, tapos kakalagay lang niya ng false eyelashes. So mahangin. So gumaganong-ganon yung eyelashes niya. Yung eyelashes nyo, meron ding ano yan, purpose. Lahat ng parte ng katawan natin may purpose. Ito na, itong parang kanal sa gitna. Alam niyo kung anong tawag dyan? Sabi niyo kung ano? Anu. Sabi niyo anu. A-N-U. Anu. Itong nasa gitna. Alam niyo ibig sabihin ng anu? Agusan ng uhog. Anu. Ito yung maagos yan yung uhog mo, di ba? Pero may purpose yan. Bibig mo, may purpose din. Kamay mo, may purpose. Isa ito sa mga pinaka-paborito kong kwento na kinikwento. Nag-usap-usap yung mga parte ng katawan. Sabi ng puso, ako ang pinakamahalaga. Kasi pag wala ako, patay kayo lahat. Hindi ako titibok. Pag naisipan ko lang wag na lang tumibok, ay patay kayo lahat. Sumagot yung utak. Ako ang pinakamahalaga. Kaya nga nasa taas ako eh. Kasi kapag itinigil ko mag-function, patay din kayo lahat. Sabi naman ng liver, hindi! Ako ang pinakamahalaga. It's liver lover, boy. Sabi. Kung hindi ako nag-function, patay kayo. So, lahat sila nagganunan. Yung puwet, hindi nagsalita. Nag-shut up. Ganun siya. Kasi sinarado niya. Few days napansin ng mga utak, ng puso, parang naapektuhan tayo. Parang hindi na tayo gumagalaw, parang mamamatay na tayo. After few weeks pa rin, ganun pa rin yung puwet. Tapos, sige na, puwet, mag-function ka na, ikaw na rin ang pinakamahalaga. Sabi ng mga puso, sabi ng utak, mahalaga ka rin dito, sige na, please, mag-function ka na. Kasi di ba, pag hindi siya nag-function, malalason sila. You see, all of us, we are all important. And we need each other. Isa sa mga paborito kong advice ng nanay ko sa akin, lalo na kapag nagkakaroon ng conflict sa buhay ko, ang sabi niya, pulyan mo lang.
Kasi unsabi oras, kakailanganin mo siya. Hayaan mo na. Kasi darating yung panahon, kakailanganin mo rin siya. Kakailanganin ka rin niya. So work on your relationship. Lahat tayo mahalaga. And we need each other. And at the end of the day, hindi lang tayo ang kailangan ng bawat isa. At the end of the day, we just need God. We need Jesus. Right now, I may not know the conflicts in your life, pero we go back to the cross and just worship God. We sing this song with all our hearts. Thank the Lord for all the blessings we have received. We worship the Lord today. Thank you for watching. Be sure to subscribe to this YouTube channel para wala kayong ma-miss na video at live stream. Please also share this video to your loved ones, families, and friends. And do not forget that you can join us here live sa Feast Dagupan. God bless you all more. Mama Mary loves you.